Matapos ang naging labanan ni Ye Chen at Zhao Long, mabilis itong naging usap-usapan sa buong sekta, dahil sa halos muntikan ng mapatay ni Ye Chen si Zhao Long, kumalat ang balitang ito na nagdulot ng matinding kahihiyan kay Elder Go, ang master ng Tiangpik. Ayon sa mga nakasaksi, labis ang naging galit ni Elder Go, at halos siya na mismo ang pumatay kay Ye Chen dahil sa pagkadungis ng kanilang pangalan. Nang makarating ang balita sa Weapon Pavilion, hindi rin makapaniwala ang tagapangasiwa roon na natalo ni Ye Chen si Zhao Long, kaagad namang ipinasa ni Su Xingyu ang balitang ito sa kanyang master sa Renyang Peak, at tulad ng iba, halos lumuwa ang mga mata ng kanyang master sa gulat matapos malaman na tinalo ni Ye Chen ang disipulo ng Tiang Peak. Samantala, sa mismong Tiang Peak naman, hindi pa rin maampat ang galit ni Elder Gu. Binuhos niya ang kanyang pagkadismaya sa kanyang mga disipulo, tinawag silang mga walang kwenta at basura, at idiniin na sinira nila ang reputasyon at karangalan ng kanilang peak. Habang nagaganap ito, sa isang tagong lugar sa gitna ng kagubatan, hindi pa rin makapaniwala si Ye Chen na naglalaman ng 500 spirit stones ang bag na ibinigay sa kanya ni Elder Gehong. Napasabi siya na tunay ngang mayaman at maraming resources si Elder Gehong. Sapagkat bilang isang simpleng outer sect disciple, 20 spirit stones lamang ang karaniwang natatanggap ni Ye Chen bawat buwan, kaya't itinuring niya ang 500 spirit stones bilang isang napakalaking halaga. Subalit kasabay nito ay naisip din niya na tiyak na hindi matatapos ang galit ni Elder Gehong, at balang araw ay hahanap ito ng paraan upang maghayganti. Dahil dito, inisip niyang hindi magiging madali ang kanyang mga susunod na araw, ni ang kanyang pamamalagi sa sekta. Pagsapit ng gabi, nagtungo si Ye Chen sa spiritual garden kung saan naninirahan si Elder Zhang Gengnian, nagdala siya ng maraming karne, at habang niluluto yun ni Elder Zhang, masaya nitong sinabi na tiyak na mabubusog ang kanilang mga spirit beast sa gabing yun. Nais sanang kamustahin ni Elder Zhang ang kalagayan ni Ye Chen, ngunit bago pa man siya makapagsalita, maagap nang sinabi ng binata na ayos lamang siya at wala siyang dapat ipag-alala. Mainam kung ganoon, tugon ni Elder Zhang, subalit hindi pa rin siya makapaniwala. Sa kanyang isipan, nagtataka siya kung bakit handang isakripisyo ni Ye Chen ang sarili upang mailigtas sila. Gayong hindi naman sila magkadugo at hindi rin ganoon kalalim ang kanilang ugnayan. Sa kabila nito, buong tapang na hinarap ni Ye Chen ang Tiang Peak ni Elder Gehong at pinili pa niyang iligtas sila mula sa kapahamakan. Agad na sumagi sa kanyang alaala ang madilim na yugto ng kanyang nakaraan, ang mga panahong hinatulan siya sa isang kasalanan na walang kapatawaran. Dahil dito, tuluyan nawasak ang kanyang dantian, na naging dahilan ng pagkawala ng kanyang cultivation. Simula noon ay na-demote siya at ginawa na lamang tagapangalaga ng spiritual garden. Mula roon ay naging miserable ang kanyang buhay, pinagtatawanan at minamaliit ng mga dating tumitingala at itinuturing niyang mga kapatid. Lalo pa siyang nahirapan nang wala na siyang natanggap na respeto mula sa mga disipulo na siya mismo ang nagpalaki noon. Habang pinagmamasdan niya si Ye Chen, muling pumasok sa kanyang isip ang mga pangyayari sa Fengyun stage. Naikumpara niya ang binata sa kanyang mga dating tinuring na kapatid at disipulo, at napagtanto niyang ibang-iba si Ye Chen, may tapang, malasakit, at respeto. Matapos nito, inanyayahan ni Ye Chen si Elder Zhang na kumain, at nagsimula silang magpista sa kanilang nilutong karne. Sa gitna ng kanilang kasayahan, dumating si Su Xingyu mula sa Renyang Peak, agad namang tinanong ni Ye Chen kung bakit siya naroroon. Ngunit pansamantala itong natahimik nang makita ang simpleng ngunit masayang pagtitipon ni Ye Chen at Elder Zhang. Ilang sandali pa, mayabang na ipinahayag ni Su Xingyu na iniimbitahan ng kanyang master si Ye Chen upang maging disipulo ng kanilang Renyang Peak. Kasabay nito ay inilabas niya ang isang invitation letter, at sinabing maaaring magtungo si Ye Chen bukas mismo sa Renyang Peak kung tatanggapin niya ang alok. Agad niya itong inihagis patungo kay Ye Chen, at sa magilas na paraan ay sinalo ito ng ating bida gamit ang kanyang chopstick, sabay ngiti at sinabing nakakatuwa naman dahil sumadya pa siya dito para lamang ibigay ang invitation, pero sinabi lang naman ito na ngayong naibigay na niya ang mensahe ay bahala na si Ye Chen sa kung ano ang magiging desisyon niya. Matapos nito ay ipinahayag ni Su Xingyu na naihatid na niya ang mensahe ng kanilang master, ngunit nagbigay din siya ng babala. Huwag umanong isipin ni Ye Chen na dahil natalo niya si Zhao Long ay wala nang makakatalo sa kanya, sapagkat sa loob ng Hengyu sect ay napakarami pang malalakas na disipulo, at kung patuloy nga daw na magiging agresibo si Ye Chen,
ay tiyak na wala siyang mapagtatagumpayan. Agad namang nagsalita si Elder Zhang at ipinaliwanag na ang Renyang Peak ay isa sa 3 pangunahing peak ng sekta, kaya't hindi dapat palampasin ni Ye Chen ang napakalaking pagkakataong ito. Unawain mo na lamang ang kanilang ugali at tanggapin ang alok, wika pa niya. Tumango naman si Ye Chen at sinabing nauunawaan niya ang ibig iparating ni Elder Zhang. Ngunit muli ay dumating ang isa na namang disipulo, at sa pagkakataong ito ay walang iba kundi ang first inner disciple ng Tiang Peak na si Yuan Wei. Sa kanyang pagdating, agad niyang tinanong kung ang nasa harapan nga ba niya ngayon ay ang mismong tumalo kay Zhao Long. Hindi naman nagpakita ng anumang takot si Ye Chen at kalmadong tinanong lamang kung ano ang dahilan ng pagparito ni Yuan Wei sa kalaliman ng gabi. Wala naman, sagot ni Yuan Wei na may halong kayabangan, narito lamang ako upang ipabatid sa iyo ang mensahe ng aking master. Ayon sa kanya, maaari kang maging disipulo ng Tiang Peak. Ngunit gaya ng una, mariin na tinanggihan muli ng ating bida ang alok. Sa narinig, mabilis na tumalikod si Yuan Wei at may pagmamataas na sinabing hindi raw batid ni Ye Chen ang malawak na pagitan ng langit at lupa, at sa patuloy niyang pag-provoke sa Tiang Peak, tiyak na darating ang araw na kanyang pagsisisihan ang lahat. Habang papalayo na si Yuan Wei, hindi naiwasang mapaisip ni Ye Chen. Nakakatawa aniya ang lahat ng ito, 2 araw lamang ang nakalipas nang dumating siya sa sekta at wala man lamang nais na tumanggap sa kanya bilang disipulo, ngunit ngayon, bigla at pilit siyang iniimbitahan ng mga pangunahing peak, bago pa tuluyang makalayo si Yuan Wei, bigla pa itong lumingon at nagsabing sa mga mata ng mga tao ng Tiang Peak, si Ye Chen ay walang halaga, walang saysay, at tila isang alikabok lamang na madaling lipulin. Dahil dito, ibinaba ni Ye Chen ang hawak niyang mangkok at natawag siya ni Elder Zhang bilang bata. Ngunit maagap na sinabi ni Ye Chen na alam na niya ang nais ipabatid ni Lolo. Ipinaliwanag ng ating bida na batid niyang kailangan niya ng masasandalan sa loob ng sekta, subalit, bawat peak at maging ang mga disipulo roon ay patuloy lamang siyang minamaliit, gayon na rin ang kanyang kakayahan, kaya't kung tatanggapin niya ang alok ng alinmang peak master, hindi ba't mas lalo lamang siyang mapapahamak? Nasaksihan ko na ang katotohanan sa sekta, dagdag pa ni Ye Chen, ito ay isang makasal-anang daigdig kung saan ang tanging iginagalang ay ang mga malalakas. Kaya kahit manatili ako bilang isang outer sect disciple, mas pipiliin kong magsumikap at palakasin ang aking sarili kaysa pumasok sa isang desisyon na maaaring magdulot lamang ng kapahamakan. Matapos nito, agad na sinimula ni Ye Chen ang kanyang pag-cultivate, at buong gabi siyang nagsanay hanggang sa sumapit ang umaga. Pagbaba niya upang magtungo sa sekta, mabilis siyang nakilala ng mga kasamahan. Ayon sa kanila, sumikat na siya matapos ang kauna-unahang laban niya sa Fengyun stage. Ngunit binigyang diin din nila na hindi magiging madali ang kanyang pamamalagi sa sekta mula ngayon. Naitanong ng ilan kung bakit basta na lamang siyang pinalampas ni Elder Ge Hong, ngunit ipinaliwanag ng isa na iniatas umano ng nasabing elder sa kanyang mga inner at direct disciple ang pagpapahirap kay Ye Chen. Dahil dito, nagtawanan ang mga naroon at sabay-sabay nilang sinabi na may bago na naman silang mapapanood na magandang palabas. Nang marinig ito, seryoso namang napaisip si Ye Chen, alam niyang kailangan niyang pabilisin ang kanyang pag-unlad at lakas, sapagkat ang mga direct disciple ng sekta ay hindi pangkaraniwan, dahil sa dami ng resources na natatanggap ng mga ito, tiyak na napakalakas ng kanilang mga kakayahan. Makalipas ang ilang sandali, nagtungo siya sa Wenbao Pavilion, isang lugar kung saan maaaring makita at mabili ang lahat ng uri ng bagay na mahalaga para sa cultivation. Habang naglalakad, napapatanong siya sa sarili kung anong klase ng mga kayamanan ang maaari niyang madiskubre sa lugar na iyon. Pagdating niya, agad niyang binati ang tagapangasiwa ng Wenbao Pavilion, ngunit malamig lamang ang tugon nito. Sinabihang hanapin na lang niya ang mga nais bilhin at sabay babala na huwag siyang magtatangkang magnakaw ng anuman. Ngumiti lamang si Ye Chen at sinabing wala siyang lakas ng loob upang gawin ang ganoong bagay. Habang sinusuri niya ang mga paninda, labis ang kanyang pagkamangha sa mga nakikita, hanggang sa may isang bagay na lubos na pumukaw sa kanyang atensyon, isang lotus fire. Subalit, ikinagulat niya ang presyo nito na umaabot ng 500 spirit stones, kalahati ng kasalukuyan niyang yaman. Patuloy niyang siniyasat ang iba pang cultivation resources at hindi maikakailang masyado siyang natuwa. Batid niya na kung makakain at marerefine niya ang mga ito, tiyak na malaki ang itataas ng kanyang cultivation, ngunit tulad ng lotus fire,
napakamahal din ng iba pang mga resources, at dahil hindi siya ganoon kayaman, wala siyang kakayahang bilhin ang lahat ng iyon. Matapos nito, nagtungo siya sa Zuan Level Cultivation Skill Area. Dito, agad na nahuli ng kanyang mata ang isang kakaibang bagay, ang Spirit Jade Ancient Scroll. Hindi siya makapaniwala na tinitinda lamang ito sa Wenbao Pavilion. Ayon sa nakasulat, ito ay isang sinaunang pamamaraan upang ma-refine ang Spirit Jade Liquid, isang napakahalagang cultivation resource. Nang mapansin ng tagapangasiwa ang hawak ng ating bida, agad siyang nilapitan at sinabing kung interesado si Ye Chen sa scroll na yun, maaari niya itong ibenta sa kanya sa halagang 20 spirit stones lamang. Laking gulat ni Ye Chen dahil napakamura nito. Agad siyang lumapit at sinabing, napakahalaga ng Spirit Jade Liquid, bakit ninyo ibinibenta ng 20 spirit stones lamang ang pamamaraan para ma-refine ito? Peke ba ito? Ngunit ngumiti lamang ang tagapangasiwa at sinabing hindi ito peke. Ipinaliwanag pa niya na ang halaga ng mga sinaunang scroll ay totoong ang mataas. Ngunit wala itong silbi para sa mga ordinaryong cultivator na hindi naman kayang gamitin ang mga teknikong nakapaloob dito. Agad namang tinanong ni Ye Chen kung paano nasabi ng tagapangasiwa ang kanyang sinabi. Ipinaliwanag nga nito na ang pagre-refine ng Spirit Jade Liquid ay nangangailangan ng isang pambihirang apoy na nagmula mismo sa heaven and earth. Ayon sa kanya, ang pinakamababang rekisito ay isang earth fire, at dahil wala namang ganitong uri ng apoy ang mga karaniwang cultivator, nawawala ng saysay para sa kanila ang scroll na ito. Dagdag pa niya, sa buong Hengyu sect ay iisa lamang ang earth fire, at ito ay nakaselyo sa Spirit Peel Pavilion. Itinuturing itong pinakamahalagang kayamanan ni Immortal Shufu, at dahil dito ay mas malaki ang kinikita ng Peel Pavilion kumpara sa kanyang Wanbao Pavilion. Bigla namang ngumiti ang ating bida nang marinig niya ang tungkol sa Earth Fire. Sunod ay sinabi ni Ye Chen na bibilhin niya ang Spirit Jade Ancient Scroll. Kaagad niyang inihagis ang bayad sa tagapangasiwa na labis namang natuwa, iniisip na naibenta na niya ang isang walang kwentang scroll. Ngunit ang nasa isip ng ating bida ay ganap na kabaligtaran, iniisip niya na kung ang isang Earth Fire lamang ay sapat na upang makarefine ng Spirit Jade Liquid, paano pa kaya ang kanyang sariling True Fire na higit na mas makapangyarihan? Sa sandaling matutunan niya ang pamamaraan ng pagre-refine, tiyak niyang maaabot ang kakayahang makagawa ng Spirit Jade Liquid. Habang natutuwa siya sa kanyang murang nabiling scroll, bigla namang nagliyab ang kanyang True Fire sa balikat, dahilan upang mapatanong siya sa kanyang sarili kung may naramdaman ba itong kayamanan sa paligid. Hindi siya nagkamali sapagkat agad na nagturo ang apoy sa isang direksyon. Mas lalo pa siyang natuwa nang matuklasan niyang may kakayahan pala ang kanyang True Fire na makadetect ng mga kayamanan. Dinala siya nito sa isang gourd na agad binalot ng kanyang apoy, pinagmasdan niya ito at tinanong kung ito nga ba ang tinutukoy ng kanyang True Fire. Sinuri niya ang bagay ngunit wala naman siyang nakitang kakaibang katangian maliban sa malawak na espasyo sa loob nito. Gayunpaman, muling nagpakita ng reaksyon ang kanyang apoy. Kaya't napaisip siya na baka interesado ito sa mismong espasyo ng gourd, at dahil malaki ang tiwala niya sa kanyang True Fire, hindi siya nagdalawang isip na bilhin ito. Ang naging problema lamang ay nagkakahalaga ito ng 1,300 spirit stones. Dahil dito ay labis ang kanyang pagkagulat at agad siyang nakipagtawaran, sinasabi na 1,000,000 spirit stones ang kaya niyang ibigay. Sa huli ay napilitan siyang ipagpalit ang ilan pang kagamitan bilang karagdagan upang maabot ang halagang hinihingi. Nabili niya ang gourd, habang labis namang natuwa ang tagapangasiwa dahil bukod sa mga spirit stones ay nakakuha pa siya ng bloodthirsty pills mula sa Bloodthirsty Palace. Tila napakalaki raw ng kanyang kinita mula sa ating bida. Samantala, makalipas ang ilang sandali, pinatakan ni Ye Chen ng sarili niyang dugo ang gourd, umaasang mabibigyan siya nito ng malaking sorpresa. Umaasa pa nga siyang makakakuha siya ng isang secret technique bilang kapalit ng lahat ng yaman na kanyang inubos, ngunit lumipas ang ilang sandali at wala namang nangyari, dahil dito ay napasigaw siya, na tila nabili niya ang isang basurang gourd at nasayang lamang ang kanyang malaking halaga. Ang tanging naiisip niyang mapakinabangan ngayon ay ang Spirit Jade Ancient Scroll, na maaaring magbalik ng kanyang nawalang puhunan kung sakaling magtagumpay siya sa proseso ng pagre-refine. Sa pagsapit ng gabi, sinubukan ni Ye Chen ang kanyang bagong kaalaman at natuklasan niyang hindi naman pala ganoon kakumplikado ang proseso ng pagre-refine ng Spirit Jade Liquid.
Ang kailangan lamang ay ilang dosenang spiritual herbs, agad niyang napagpasyahan na hanapin ang mga kinakailangang sangkap, matapos ang buong magdamag ng paghahanap, napakaswerte niya at nakatagpo ng isang snow jade orchid, ngunit bigla siyang nilapitan ng isang babae na mariing nagsabi na dapat ibigay niya ito sa kanya. Sinagot siya ni Ye Chen na ang snow jade orchid ay kanya na at kung nais ng babae, maaari naman itong maghanap sa kabundukan. Dahil dito ay nagalit ang babae at tinawag siyang isang bastardo, pero tinanong naman ng ating bida kung hindi ba siya nahihiya na agawin ang bagay na nasa kamay na ng iba. Sa galit nito ay agad siyang umatake kay Ye Chen, sinalubong naman ng ating bida ang pag-atake gamit ang kanyang kamao, dahilan upang umatras ang babae, habang pinagmamasdan niya ang kanyang kalaban, bigla itong naglabas ng espada. Sumunod ay naglunsad ng isang malakas na pag-atake ang babae gamit ang Clear Wind Chanting Technique. Dahil dito ay hinugot na rin ni Ye Chen ang kanyang espada, iniisip na hindi niya inakalang sa isang simpleng spiritual herb ay gagamitin ng babae ang kanyang mga teknik sa pag-atake. Matapos depensahan ni Ye Chen ang sarili, pinagmasdan niyang mabuti ang bawat kilos ng kanyang kalaban. Ngunit muli na namang sumugod ang babae at sinabi na ang brutal na pagpatay ng isang tao ay tiyak na makakaapekto sa kanyang cultivation, sagot naman ni Ye Chen, siya ang pilit pinapatay ng babae dahil lamang sa isang halaman. Muli siyang nagtanong kung ang tinutukoy ba ng babae ay ang kanyang malakas na killing intent, o kung ito ba'y nagmumula lamang sa sobrang tindi ng sariling killing intent ng babae. Ngunit iginiit ng babae na sa kanya nagmumula ang killing intent. Bigla namang naramdaman ni Ye Chen ang isang sneak attack mula sa paligid, kaya agad niyang dinipensahan ang kanyang sarili, dahil sa tindi ng lakas ng atake, napagtanto niyang mula ito sa isang cultivator na nasa foundation establishment stage, dahil dito, napilitan siyang mabitawan ang snow jade orchid, at nasamsam ito ng isang lalaki na lumitaw at nagsabing masyadong malakas ang loob ni Ye Chen. Sa paglabas ng lalaking ito ay agad niyang sinabi na masyadong malakas ang loob ni Ye Chen upang atakihin ang disipulo ng kanilang Renyang Peak, at muli nga niyang inatake si Ye Chen, dahilan upang masuka ng dugo ang ating bida, at sa inis ay tinawag niya itong buweset, natawa lamang ang lalaki, at tinawag naman siya ng babae sa pangalang Brother Chi Hao, sa kabilang banda, tinawag naman niya ang babae bilang Sister Su, at agad siyang nagtanong kung ayos lamang ba ito, na agad ding kinumpirma ng babae. Mabilis na sinabi ni Su na ang lalaking kaharap nila ay walang iba kundi si Ye Chen, kaya naman tumawa si Chi Hao at sinabi na siya pala ang bagong outer disciple na kilalang may nakakainis na ugali sa Hengyu sect. Samantala, hindi makapaniwala si Ye Chen sapagkat isang foundation establishment realm na si Chi Hao, ngunit ginamit pa rin ito ang isang sneak attack laban sa kanya. Sunod ay sinabi ni Chi Hao na huwag umanong isipin ni Ye Chen na wala nang makakatalo sa kanya matapos lamang niyang mapabagsak ang tinawag niyang basurang si Zhao Long, sa kanyang paningin, isa lamang siyang mahina at marupok na nilalang. Dagdag pa niya, inimbitahan pa siya ng kanilang Renyang Peak, ngunit binaliwala at tinanggihan niya ito, dahilan upang mapahiya ang kanilang peak. Gayunpaman, sinabi lamang ni Ye Chen na hinding-hindi niya makakalimutan ang sneak attack na ginawa ni Chi Hao sa kanya ngayong araw. Sagot naman ni Chi Hao, hihintayin na lamang daw niya ang magiging paghihiganti ni Ye Chen, sabay iwagayway ng spiritual herb na inagaw niya mula sa ating bida. Labis naman ang naging tuwa ni Su nang iabot ni Chi Hao ang halamang yun sa kanya. At matapos ay iniwan nila si Ye Chen na mariing nagsabi sa sarili na hindi niya makakalimutan ang ginawa ni Chi Hao, at dapat nitong hintayin ang araw ng kanyang paghihiganti. Samantala, pagsapit ng umaga ay agad na sinimulan ni Ye Chen ang pag-refine gamit ang kanyang True Fire. Makalipas ang ilang oras, iniutos niyang lumabas ang Spirit Jade Liquid na kanyang na-refine upang mailagay sa mga bote. Matapos niyang mapuno ng mga likidong ito ang ilang bote, naisip niyang subukan kung gaano kaepektibo ang mga ito. Uminom siya ng isang bote, at agad niyang sinimulan ang kanyang pag-cultivate. Ilang sandali pa lamang ay nabalot siya ng naglalagablab na apoy mula sa kanyang True Fire, at sa tulong nito ay nag-breakthrough siya, naabot ang ikalawang antas ng Chi Condensation Realm. Agad niyang sinabi na kahanga-hanga ang epekto ng Spirit Jade Liquid na kanyang na-refine gamit ang True Fire. Dagdag pa niya, hindi naman ganoon kahirap ang maghanap ng mga spiritual herbs na kailangan upang ma-refine ang mga ito, maliban na lamang sa snow orchid.
Dahil dito ay naisip niyang kinakailangan niyang gumawa ng paraan upang makakuha ng mas marami pang snow orchid. Pumasok din sa isip niya na malamang ay marami nito sa Wanbao Pavilion, ngunit ang kanyang naging problema ay ang kakulangan niya sa spirit stones na gagamitin upang makabili ng mga ito. Napabuntong hininga siya at sinabi na tila nagiging mahirap ang lahat ng bagay para sa kanya dahil sa kawalan ng sapat na spirit stones. Habang iniisip niya ang problemang ito, nakatanggap siya ng isang mensahe, isang hamon na makipaglaban sa Fengyun stage. Agad niyang nakilala ang tinig, at napagtanto niyang ito ay nagmula kay Yuan Wei, o Wei Yang, ng Tiangpic. Sa halip na mabahala ay natawa si Ye Chen, dahil nakita niyang ito ang kanyang pagkakataon upang kumita ng maraming spirit stones. Samantala, pagdating sa Fengyun stage ay pinag-uusapan ng mga disipulo kung may pag-asa bang manalo si Ye Chen. Ayon sa kanila, nasa rurok na ng 7th condensation realm si Wei Yang, at hamak na mas malakas ito kaysa kay Jiaolong. Dahil dito, hindi nila inaasahan na mananalo si Ye Chen, bukod pa sa katotohanang hindi ordinaryo ang pure ice chi na pagmamay-ari ni Wei Yang. Habang nakatayo sa entablado si Wei Yang, napansin niya ang pagdating ni Ye Chen na masiglang bumabati ng magandang umaga sa kanyang mga kapwa-disipulo at kumakaway pa. Dahil dito ay natahimik ang lahat. Sunod ay sinabi ni Wei Yang na masyado talagang malakas ang loob ni Ye Chen para tanggihan ang imbitasyon ng Tiangpic upang maging disipulo. Ngunit mariing sagot ng ating bida na walang batas ang kanilang sekta na nag-uutos na dapat siyang sumali sa Tiangpic. Dagdag pa niya, tanging siya lamang ang makakapagdesisyon kung nais ba niyang sumali o hindi. Muling nagsalita si Wei Yang at sinabing masyado umanong matalas ang bibig ni Ye Chen, ngunit ngayong araw ay ipapakita niya rito ang kapalaran ng mga tumatanggi sa imbitasyon ng kanilang Tiangpic. Kaagad niyang pinalabas ang kanyang pure ice chi, dahilan upang magyelo ang buong entablado ng Fengyun stage. Dahil dito, agad na nabanggit ni Ye Chen na yun nga ang pure ice chi. Sa kanyang pagsasalita ay tila naging malademonyo ang mukha ni Wei Yang habang sinasabi na matalino umano ang batang ito. Kaagad na nabalot ng yelo ang mga binti ni Ye Chen, kaya't napatanong ang mga disipulo kung nais na ba nitong magpakamatay dahil hinayaan niyang gumapang at bumalat sa kanya ang yelo ni Wei Yang. Ayon naman sa ilan, mukhang masyado lamang natakot si Ye Chen kaya hindi na siya nakagalaw o nakaiwas. Habang patuloy na gumagapang ang yelo sa kanyang katawan, unti-unti namang naglakad si Wei Yang palapit sa kanya at sinabing tila na overestimate niya ang kakayahan ng ating bida. Sa puntong yun, sinabi ng mga nanonood na ito na ang magiging katapusan ni Ye Chen, at ang iba pa ay nagsasabing nakakainip dahil wala man lang silang nasasaksihang totoong laban. Sunod ay tinanong ni Wei Yang kung ano ang pakiramdam ni Ye Chen habang nababalot siya ng yelo, ngunit nanatiling tahimik ang ating bida, dahil dito, nagpalakas ng chi sa kanyang kamay si Wei Yang at agad na sinugod si Ye Chen, sinasabi na masasayang lamang ang oras niya kung ipagpapatuloy pa nila ang kanilang laban, ngunit sa kabila ng lahat ay nanatiling nakangiti si Ye Chen, kahit pa unti-unti nang nababalot ng yelo ang buo niyang katawan.